Ayun, magandang umaga sa inyo lahat. Ang oras na rito ay alas 7:40, araw ng Lunes. At alam ko dyan sa Pinas gabi. Gabi na ng Lunes. So, kanina pa tayo gising, maagang maaga. Ang unang aktibidades sa ginawa natin ay naghatid tayo ng isang ating kaibigang kapitbahay. Natid natin sa isang regional airport dito, 20 minutes away lang. So lumakad kami ng alas 4 Gs, ganung oras o 15. Nagising ako ng 3:30 para muni-muni pa at magkape-kape at para mawala yung antok. So yun ang una natin ginawa. Naghatid tayo ng isang kapitbahay papuntang airport. Yung airport, international airport kasi malayo rito. Sa Houston pa yun. So mga 1.5 hour pa. Wala namang 1.5. O tama, 1.5 hour pa. Kaya malayo. Pero dito may regional naman, connecting yun Dallas, sa Dallas Fort Worth airport. At ang isa pang ginawa natin, pangalawa, is yung normal natin ginagawa araw-araw is maghatid ng estudyante. So naghatid tayo ng estudyante. So dalawang eskwelahan yung inahatira natin. Isang Sally Curtis na elementary school at isang Harmony High School. Nandun natin yung tatlong estudyante, yung dalawa high school, yung isa elementary. So inuuna muna natin yung elementary kasi mas medyo malapit dito sa bahay. Then daan lang sa loob, palabas ng main road ulit, punta doon sa dalawang high school. Walang pasok naman si Miss, mamaya pa naman gabi pasok ni Mrs. kaya wala tayong sundo. So yun lang ating ginagawa kada umaga. Morning routine, laging ganun ang daily routine natin. At nadagdagan tayo ng isa pang hahatiran na eskwelahan, magkapatid din. So ang usapan naman namin ng magulang is hatid lang sa umaga, walang sundo sa hapon, hatid lang. So pag ganung hatid lang, iba ang presyo sa doon sa hatid sundo kasi one way lang naman. So madadagdag yon, kaya ako rin ginuha para extra income na rin, tulong na rin kay Mrs. Para hindi na masyado mag-overtime sa Mrs. Magkano rin yon, so ikita rin ako ron. Pang-ambag na rin. So yun ang part-time na ginagawa ko habang wala pa ako talagang tunay na trabaho at the moment kasi nag-aalaga pa nga tayo ng bata. At yung dalawang bagong estudyante naman maaga naman ang pasok doon kaya tinanggap ko. So alas 7 kailangan nasa eskwelahan na. So 6:45 susunduin. Nga lang yan, medyo may inch ng layo ng konti sa isang high school ko. Toid parang tulay. Halos yung way papunta na dun sa ospital ni Mrs. So yun, sila yung unang-unang hatiran ko. Nadaan doon, babalik na naman ako rito para sunduin naman yung mga estudyante. Yung luma kong mga estudyante. So yun ang mangyayari. Nagigising ako niyan. Normally ang gising ko is 7 kaya pag tinatamad pa ako 7 or ating 6:25 gumising na ako. Pero ngayon kailangan kong gumising ng maaga, diba? Kailangan kong gumising ng maaga 6:45, so kailangan 6:30 gising na ako para ihatid yung unang magkapatid na estudyante, yung bago.
So kailangan kong gumising na maaga kasi 6:45 ang required. Hindi naman, alas 7 ang required nilang time. So 6:45 kailangan nasa pintuan na ako ng bahay nila. Tinihintay silang lumabas para ihatid sila sa eskwelahan. So yun ang kailangan kong gawin. Gising tayo ng maaga. Kaya ako rin tinanggap kasi nandiyan naman yung si mama, yung binan ko. So hindi may istorbo yung anak ko. At hanggang Mayo lang naman yun dahil ang Mayo bakasyon na ng mga estudyante rito, mga third week ng May. And tingnan ko pa kung magagawa ko yun the next school year. Kasi dito, di ba lagi ko nga kasama yung anak ko. May gising kami na maaga, sunduin mga estudyante, hatid, tapos sunduin yung misis ko. So yun ang ginagawa namin. Pagka wala na yung binan ko, umuwi na sa maiden at nagpasukan na ulit na ano na itong bagong pasukan, hindi ko alam kung kakayanin ko na gisingin ng maangian ako para maghatid ng ganun kaaga. Kasi sobrang aga na yun. 6:30 gigising kami dalawa. Diba? Naantok pa yun. Pero tingnan natin kung kakayanin. Malayo pa naman. So mahirap pa ang desisyon na ng maaga. Kaya tingnan natin. Pagka dumating yung oras na yun, doon na lang natin desisyonan kung ano. Pero sa ngayon, yun ang part-time natin ngayon. Nadagdagan tayo ng isang eskwelahan na pagsaservisan. Hatid, walang sundo. So, resundin ko muna yung high school, dadaan ako elementary. Yan ang ginagawa ko. Kung magiging ganun lagi, pagpapalitin minsan yung umaga sa hindi ko kakayanin yun. Ang mangyayari is depende. Kasi kung ganun lalabas ng lagpas alas 3 yun, ay isasabay ko sila ng uwi sa sa dalawang eskwelahan pa. Kasi pag sinusundo ko yung mga luma ko, uuwi kami rito sa bahay mga 3:45 na. Ganun sila makakauwi. Baka alas 4 pa. Diba? Pero sana hindi naman, sana umaga pa rin. Yun lang naman ang yung ko. Pero so far so good. Blessing pa rin. May extra income pa tayo ulit na pumasok. Napapasok. So kailangan nating gampanan ng ating panibagong obligasyon. Kaya kung kayo pupunta rito sa Amerika, hanap lang ng side hustle. Kung ikaw yung lalaki, marunong ka na magmaneho, kapitbahay nyo, para mga Pinoy din, may mga estudyante, kung kayo ay wala pang anak ng misis mo tumating dito, bago dating, I suggest alamin mo yung mga ruta, saka kung saan eskwelahan sila nag-aaral. Ano pwede mong ihatid sundo, part-time mo na yun, diba? Ilang estudyante yun. Kung sasakyan mo 8-seater, pwede ka maghatid ng estudyante mga 8, diba? Pero papaliwanag mo lang sa magulang na isang bagsakan ng hatid. So yun nga. So yun na ang kwento ko ngayong araw na to. At sana magtuloy-tuloy ito upload ko at marami sana kayo manood ulit. Yun lang. And paalam, susunod ulit.